Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link ng aking Facebook page. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Queen of Pentacles, the Moon, Five of Cups, Five of Wands, Nine of Swords, so nakikita ko dito, meron kang nalaman tungkol dito sa taong to. Maaring ito yung current na karelasyon mo or past relationship mo. So nakikita ko dito, nagkaroon ka ng spiritual awakening or kumbaga gusto mo nang mag-move forward. Ito yung nakikita ko dito na pagod ka na mag-antay. Hindi mo na kaya pang ipaglaban itong relationship nyo. Kasi sa nakikita ko dito, pinaglaban mo yung taong to. Ginawa mo ang lahat. Ibinigay mo. Kaso, hindi pa rin naging enough dito sa taong to. Hanggang sa naisip mo na lang na tama na. Kasi, hindi mo na kaya pang ipilit yung sarili mo dito sa taong to. Ito yung nakikita ko dito na maaring nakakaranas ka ngayon ng anxiety, depression, hindi ka makatulog. Iniisip mo na ano ba yung kulang or ano ba yung nagawa mo, bakit hindi naging sapat dito sa taong to. Ito yung nakikita ko na sinisisi mo yung sarili mo na dapat hindi naman, kasi sa nakikita ko dito lahat ng mga pagsasakripisyo mo ibinuhos mo dito sa taong to, kaso hindi naging honest yung taong to sa iyo kumbaga marami pa rin siyang nilihim, marami pa rin siyang itinago sa'yo na ngayon mo lang nalalaman. So, kaya nag-decide ka na hindi na magsasayang ka lang ng panahon dito sa taong to. Kasi kahit naman anong gawin mo, hindi pa rin naman niya makita yung value mo Queen of Cups, nakikita ko dito, deserve mo yung taong magmamahal sa'yo ng totoo, tapat, yung rerespetuhin ka. And ngayon, kung iniisip mo na bakit ganun yung nakikilala mo, nananahimik naman yung buhay mo, or kumbaga, ginulo ng taong to, dumating sa buhay mo na hindi mo inaakala. Kasi akala mo na itong person mo or itong taong to, siya na yung makakasama mo sa pagtanda. Kaso, itong taong to, panandalian lang pala, or it's just a season, 'di ba, na hindi nag-workout yung relationship nyo. May mga bagay na hindi nyo napagkasunduan. So, sa nakikita ko dito, itong love mo, i-preserve mo to sa tamang tao. Alam ko na gusto mo makahanap ng the one or yung right person, pero sa ngayon, kailangan mong mag-move forward, mag-focus ka sa sarili mo or dito sa healing journey mo, kasi hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo kung sa tingin mo binabaliwala ka na ng taong to. Kasi sa nakikita ko dito, yung iba nag-aantay pa rin na magbabago yung taong to. Ace of Cups, nakikita ko rin dito, kung iniisip mo wala ka nang makikilala or wala nang darating sa'yo, pinapakita dito na merong new love, or yung iba dito, hindi man ito isang tao, maaring
isa tong opportunity or bagong kaibigan na magpapatibok ulit ng puso mo. So, sa nakikita ko dito, hindi mo kailangan madaliin dahil ibibigay sa'yo ito in divine timing. So, ngayon, sinasabi lang dito na i-priority mo muna yung sarili mo. Bigyan mo muna ng time yung sarili mo na mag-heal. Huwag mong isipin na hindi ka kamahal-mahal. Kasi, alam mo sa sarili mo na enough ka. May mga bagay lang talaga na may darating sa'yo na tao at hindi magiging enough sa kanila yung pagmamahal na ibinibigay mo. Pero, sa nakikita ko dito, kung ano man yung pinagdaanan mo dito sa past na to or dito sa current na tao, na karelasyon mo, hindi mo to deserve na mag-beg or mag-antay sa kanya kung kailan siya magde-desisyon or ipaglalaban yung relationship nyo. Kasi kung mahal ka talaga ng taong to, hindi niya ipaparanas to sa'yo. The Tower, so nakikita ko rin dito, ito yung new beginning. Kumbaga, magkakaroon ng pagbabago. Kaya tinanggal to ni universe sa'yo na tao kasi hindi mo to deserve, hindi siya para sa'yo. Merong tamang tao na ibibigay sa'yo at ngayon, tinatanggal lang to. Kumbaga, kailangan mong i-release yung mga taong hindi makakatulong sa'yo dahil alam ni universe na meron siyang mas better na ibibigay sa'yo. So, sa nakikita ko dito, kung ano man itong obstacle, mga pinagdadaanan mo ngayon, ma-overcome mo to. Kailangan mo lang i-surrender. Kailangan mo lang tanggapin, i-accept na nag-end na itong relationship na to or kumbaga itong taong to kahit na anong gawin mo, hindi niya makikita yung value mo. Kasi sa nakikita ko dito, yung iba sa inyo, nag-hope pa rin kayo eh. Pinipilit nyo pa rin na baka magising itong taong to at mabalik sa kanya yung pagmamahal or yung feelings na nararamdaman niya para sa'yo. Kaso sa nakikita ko dito, hindi mo dapat ipilit yung sarili mo. Tama na yung binigay mo sa kanya na chance. Kailangan mong piliin yung sarili mo ngayon. Alam ko na nahihirapan kang magtiwala dahil maraming beses ka nang naloko, nasaktan, pero umaasa ka pa rin na itong taong to bibigyan ka pa rin ng attention or pagmamahal. Kaso, sa nakikita ko dito, hindi mo kailangan to eh. Ang kailangan mo, hanapin mo yung sarili mo na makita mo, nakamahal-mahal ka. Ace of Swords, sa nakikita ko rin dito, magkakaroon din ng clarity. Kung ano man tong pinagdadaanan mo ngayon, marirealize mo rin, one day, magigising ka rin sa katotohanan na hindi na tama. Nasasayang na yung oras mo dito sa hindi ka naman binibigyan ng panahon. So, sa nakikita ko dito, after mong ma-overcome to, marirealize mo na okay lang palang mag-isa, okay lang pala na wala na yung taong to. Kasi ngayon, maraming opportunity na dumarating sa buhay mo. Hindi mo kailangan habulin yung isang tao para lang mag-stay sa'yo. Kung aalis, aalis. 'Di ba? Kung mag-i-stay, mag-i-stay. Pero sa nakikita ko dito, marirealize mo ngayon yung katotohanan na itong taong to, hindi mo talaga deserve. Or hindi ka niya deserve. Kasi, una sa lahat, genuine ka, authentic ka na tao. At hindi mo kailangan makipagkompetensya doon sa pinalit niya sa'yo. So, magtingin tayo ng final message.
justice. Sa nakikita ko dito, kung ano man yung nangyari, merong karma dito. Sa'yo, good karma yung paparating sa'yo. Kasi, alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginawa dito sa taong to, kundi ibinuhos mo naman lahat-lahat ng pagmamahal mo. Pero kung sa tingin mo, itong taong to, ginamit ka, sinaktan ka, niloko ka, nagsinungaling sa'yo, and yung balik sa kanya, bad karma yon. Alam ko hindi mo to hinihiling, pero si universe ang magbibigay sa mga taong to na nagkamali sa'yo. At sa nakikita ko kung ano man yung nai-experience mo ngayon na challenges sa buhay, ito'y way lang ni universe para ma-realize mo na kailangan mong magising sa katotohanan na may mga taong darating sa buhay mo para bigyan ka ng lesson dahil para maging matatag ka. Kasi hinahanda ka ni universe dun sa tamang tao na para sa'yo talaga. Hindi mo lang to makita ngayon kasi mahal na mahal mo pa rin itong nakaraan or itong current na karelasyon mo. Pero sa nakikita ko dito, once na magkaroon ka ng clarity, ma-realize mo na hindi mo na ibibigay sa taong to yung pagmamahal mo. Kasi alam mo yung value mo, yung worth mo. Hindi mo hahayaan pa na uulit-ulitin ng taong to yung ginagawa niya sa'yo. So sa nakikita ko dito, probably meron kayong kadiling na earth sign, water sign, fire, and air. So kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment at mag-subscribe sa aking channel. At maraming salamat ulit at see you soon.